welcome po sa ating Sunday service dito po sa ating Church sa Camarin and via Zoom and Facebook and from all the people po who join through Facebook and Zoom sa iba't ibang lugar po sa Pilipinas. Welcome po dito po sa ating Sunday service sa The Cross and the Resurrection of Christ Ministry International. So welcome po. And ang ganda po ng kanta, no? Sa piling po ba ng Panginoon, tayo ay may lakas, may kapayapaan, may pag-ibig, may ginhawa? Meron po ba tayong hope? May inaasahan po ba tayo? Sana po kinauuhawan po natin ang salita ng Panginoon at higit po sa lahat, ang kauhawan po natin ay mas makilala pa po natin siya. Kaya naman po, dito po sa ating church, sa pamilya po natin, ay patuloy tayong nag-aaral ng salita ng Panginoon. So, ngayon po, pag-uusapan po natin or ating pong pag-aaralan ang isa pa po or dalawa po sa mga minor prophets po ng Old Testament. Ito po ay ang libro ni Amos at ni Obadiah. Huwag po kayo mag-alala, si Obadiah pa isang chapter lang. So, baka po akalain nyo tayo po ay mag-aaral ng 20 chapters. Hindi ko pa po kaya yon. So, ang Book of Amos po, ito po ay isinulat ni Amos. And isa po nga siyang minor prophet. And siya po ay taga Southern Kingdom. So, di ba po last time po nung ako po ay nagturo tungkol po sa Book of Hosea ay nahati po ang Israel sa dalawang kingdom, ang Northern Kingdom at ang Southern Kingdom. So, si Hosea po ay taga Northern Kingdom and si Amos po ay taga Southern Kingdom. Pero si Amos po ay pinadala ng Panginoon para pumunta sa Northern Kingdom kasi nag-uumapaw na po talaga ang kasalanan ng mga Israelita dito. So another prophet po, and ang magkasabay po na nag-prophesy during this time si Hosea and si Amos, pero magkaiba po sila ng focus ng mensahe na ibinigay ng Panginoon. Kung si Hosea po is about the unfaithfulness, pagiging idolatrous ng mga Israelites, si Hosea naman po ay pinocus niya ang mga Israelita na kung saan ipinakita yung pagiging injustice nila sa mga maralita o sa mga mahihirap. Yung sila ay manloloko, they oppress the poor, and then they accept bribery. Yung mga social injustices po na nangyayari during that time ni Amos, yun po yung focus niya. And yun din po yung pag-aaralan natin. So sabi nga po dyan sa introduction, basahin ko lang po. The Northern Kingdom of Israel reached its greatest heights in the first half of the 18th century. So ibig sabihin po ng the greatest height is wala po silang natanggap na threat from other countries. Wala po silang nakuhang military threat and greatest heights po kasi kontrolado po during that time ng bansang Israel yung crucial points po ng routes kung saan yung mga merchants ay nakakakuha sila ng big profits. So kung isipin po natin ngayon is masagana po talagang Israel during that time. So they faced greatest heights of the first half of the 18th century during the 41-year reign of the powerful Jeroboam II. Siya po yung king during that time. Yung mga Israelita po, they are confident in their nation's victories kasi nanalo po sila, walang threat from the enemies. Their worship, akala nila yung binibigay nilang worship sa Panginoon ay tanggap ng Panginoon. And their heritage, the people adopted the motto, God is with us. Dahil akala nila everything is beautiful, everything is calm, abundant. So they believe na, ay, nasa sa atin ng Panginoon. Sinasamahan tayo ng Panginoon. But that is not the case po. Kaya ipinadala ng Panginoon ang isang humble farmer and shepherd na si Amos. They believe na darating and they are anticipating the day of the Lord when God would strike down all their enemies and establish Israel as the undisputed ruler of the region. Yun po yung nasa mindset nila during their victory, their abundance, na God is with us. Kasama natin ang Panginoon. But uulitin ko po, hindi po iyon ang katotohanan. Dahil kung yun po ang katotohanan,
hindi na po sana nagpadala ng mensahero ang Panginoon from the other part of Israel para lang sila ay bigyan ng babala. At siya nga po ay si Amos. Si Amos po ay siya ang isang shepherd at farmer from the tribe of Tekoa. Ito po ay ang small town sa Southern Kingdom po ng Israel. So ang book po ni Amos ay nagfo-focus sa justice, anger with injustice, sa corruption, alam naman po natin ang corruption, and judgment as an ongoing part of God's relationship with the people. And we want to take note of this po na yung judgment ng Panginoon, hindi lang po iyon dahil gustong parusahan ng Panginoon ang mga makakasalanan, but it's also a way of showing God that He wants a relationship. Kahit sa atin po, pag tayo po ay nakakaharap ng mga pagsubok, God is caught our attention dahil mahal niya tayo. God is showing mercy sa ating buhay. Kaya naman po, in every aspect, area ng buhay natin, financial relationship, career, family, maging sa ministry, in every area po ng buhay natin, if we are doing something wrong before the Lord, God will caught our attention not only to judge us, but He wants to display His love and His mercy sa atin. Nandun pa rin po ang grasya ng Panginoon. As a modern Christian believers, naroroon lagi ang grasya ng Panginoon. Pero during that time po, yung mga Israelita ay sobrang tigas ng puso nila at hindi nila tinanggap si Amos. Sabi nila, anong karapatan ng tao na ito na kami ay bigyan ng babala? Buti naman po sana kung ang mensahe ni Amos ay maganda. Di ba po, nagagalak po tayo kapag ang hatid na mensahe sa atin ay maganda. Ikakapanatag po ng puso't isipan natin, nagagalak tayo, minsan po excited pa tayo pag may good news. Kaso po yung mga propeta na ito, during the Old Testament, karamihan po, bad news sa kanila and judgment po or paghuhukom ang kanilang ibinabalita. So imagine yourself po, you are in a foreign place and God will ask you, go to this place and proclaim this message. So sa isip po ni Amos, ako ay isa lamang shepherd, ako ay isa lamang magsasaka sa isang maliit na town, pero tinawag siya ng Panginoon and He obeyed. So tayo din po, as modern Christian believers, it doesn't necessarily mean that you have a position in order for God na magamit tayo. Ang Panginoon po hindi tinitingnan ang status natin sa buhay para magamit. Ang tinitingnan po ng Panginoon ay ang puso natin. If our hearts are humble and if our hearts are pure sa harapan ng Panginoon, kayang-kaya po tayo magamit ng Panginoon. So, do not let your status maging basihan na hindi ako karapat-dapat para gamitin ng Panginoon sa kanyang kaharian. Dahil nga po si Amos, ganun nun po ang sitwasyon. Nung nag-research po ako about kay Amos, ang sabi, si Amos po, kung titinan po natin sa ating year po ngayon, wala po siyang Bible school. Wala po siyang any professional studies. Hindi po siya nag-aral ng salita ng Panginoon, pero bakit siya ginamit? And God made me remember si Pastora Grace. Na si Pastora Grace, every time she went sa iba't ibang lugar para magbigay ng mensahe ng Panginoon, and it's not comforting for the leaders, but a discipline and the truth, ang makaharap niya po ay mga bishops, and yung mga tao na po iyon ay lagi po siyang minamata. Lagi po siyang tinitingnan na ano ang credibility mo or credentials mo. Ano ang mapapakita mo sa amin na dapat kaming makinig sa iyo. So in that situation, ganun po ang nangyari kay Amos, na bakit ka nasa lugar namin, taga-south ka, and northern kami, and kami ay namumuhay ng maayos. At ba't mo kami pinapakialaman? So dun pa lamang po pinakita na ng mga Israelita during that time that their hearts were prideful, that their hearts were not moved. Dahil hindi nila tinanggap na si Amos na isang pastol ay gagamitin ng Panginoon para magbigay ng mensahe sa kanila. So,
sabi nga po dyan sa chapter 1, ito po ay ang judgment ng Panginoon sa mga nations. Mga nations na nakapaikot po sa Israel na mga Gentiles. Ibig sabihin po ng mga Gentiles ay hindi sila naniniwala sa Panginoon. They worship different idols, different gods. So, meron po dito, sabi sa verses 1 to 2, ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Amos, isang pastol na taga-Tekoa. Ang mga bagay tungkol sa Israel ay ipinahahayag sa kanya ng Diyos 2 taon bago lumindol. Si Uzzias noon ang hari ng Juda at si Jeroboam namang anak ni Hoas ang hari ng Israel. So, alam niyo po ba yung ibig sabihin ng pangalan ni Amos? Ang pangalan po ni Amos, ang ibig sabihin ay burden or burden bearer. So, Amos had this kind of burden na pakialaman because he obeyed God. Pwede naman na hindi niya sundin ang Panginoon dahil, Lord, foreigner ako sa lugar na yon. I mean, hindi siya taga roon. Ba't po ako papasok doon? But Amos obeyed God because he had this burden na kailangang marinig ng mga Israelita ang mensahe ng Panginoon sa kanila. But this time, meron po siyang mensahe sa mga Gentile countries. At yun po ay yung iba't ibang lugar tulad ng sa Syria, ang city ng Damascus, Gaza, alam po natin yun, yung merong gera ngayon sa Philistine, at Tyre, a city of Lebanon, Edom, ito po yung descendant ni Esau, and we know po na si Esau ay may kapatid na si Jacob, and later on, pinangalan sa kanya ay Israel after niya makipagtuos sa Panginoon. So, maraming beses na po na naibigay sa atin ni Pastor Grace na mensahe. And then, Amon po, pang-5, and yung pang-6 po ay ang next na pag-aaralan natin sa susunod na chapter. So, yun po yung mga bansa na gustong sabihan ng mensahe ni Amos na kayo ay bibigyan ng kaparusahan ng Panginoon. Ang sabi po dito, sinabi ni Amos sa verse 2, dumadagungdong mula sa bundok ng Zion ang tinig ni Yahweh. Mula sa Jerusalem, ang kanyang tinig ay naririnig. Natutuyo ang mga pastulan, nalalantapati ang mga damo sa bundok ng Carmel. Ang sabi dyan po, paulit-ulit na nagkakasala ang mga taga-Damasco, taga-Philistine, taga-Lebanon, taga-Edom, taga-Ammon. Paulit-ulit po silang nagkakasala. Kaya sila'y paparusahan po. So yun po, no? Parang ang hirap sa sitwasyon ni Amos na magbigay ng mensahe na parurusahan sila. Eh, hindi naman siya taga roon. Isip-isip nila, nangingialam tong taong to. Pero, gustong iparating ng Panginoon yung galit at puot niya dahil sa ginagawa ng mga bansang ito sa kanyang bansa. So, sa chapter 2 po, ito po yung judgment on God's people. Yung pang-6 po ay ang Moab. Yun po yun. So, for Moab and Judah. For Judah, ang kasalanan po nila ay the condemnation for rejecting the law of the Lord. And for Israel, their social injustice, corruption, and idolatry. Yung Northern Kingdom po, ito po ang Israel na tinatawag during that time, and yung Southern Kingdom ay Judah. So sabi po sa verses 1 to 3, God promised judgment against Moab because of their cruelty to Edom and her king. And sa verses 4 to 5, ang sabi ni Yahweh, paulit-ulit na nagkakasala ang mga taga-Juda, kaya sila'y paparusahan ko. Hinamak nila ang aking mga katuruan. Nilabag nila ang aking mga kautusan, iniligaw sila ng mga Diyos ang pinaglilingkuran nila ng kanilang mga ninuno. Susunugin ko ang Juda, tutupukin ko ang mga tanggulan ng Jerusalem. So isipin niyo po, yung own nation po ng Panginoon ay mafi-face or haharap ng same judgment sa mga Gentile nations dahil sa mga kasalanan. And that is true by fire. True by fire po. So kahit po tayo na
na patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon, na naniniwala sa Panginoon, pero ang mga kasalanan po natin na hindi natin inire-repent sa Panginoon ay may kaparusahan. Sabi nga po dyan, kapag tiningnan po natin na ipupurify po tayo ng Panginoon gamit ang fire, ang sabi po dyan sa 1 Peter 4:17 is, yun po yung judgment na dapat nanggagaling sa house ng Panginoon. Ano po ibig sabihin nun? Yung judgment ng Panginoon sa atin po muna. Bakit sa mga Kristiyano? Dahil ang mga Kristiyano tulad po natin ay lagi nakakarinig ng katotohanan ng Panginoon. Tayo po ang nakareceive ng kautusan ng Panginoon na dapat po ay isinasapamuhay po natin, but we always fail to do that. Kaya yung judgment ng Panginoon ay sa loob mismo ng mga bahay-sambahan. And do not point fingers to the people na nagkakasala na hindi naniniwala sa Panginoon. Again, the judgment of the Lord begins in His house. So sasabihin mo, bakit sila ng mga makakasalanan hindi pinaparusahan? Anak po ba sila ng Panginoon? Pastora Grace made a very clear illustration po na ang Panginoon, papakialaman niya yung mga anak niya, yung mga nasa loob ng bahay. And tayo, masyado tayong nagko-compare lagi sa buhay natin sa iba na bakit sila hindi sila napaparusahan? Bakit sila patuloy na namamayagpag? Bakit tayo na patuloy na sumusunod sa Panginoon ay patuloy na nahihirapan? Ganun po tayo mag-isip. Pero lagi nating isipin at i-remind ang sarili natin na the moment we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, yung buhay natin ay hindi nakapareho ng buhay ng mundo at ang buhay na ginagalawan natin ay hindi natin pwedeng ikumpara sa buhay ng mga taong hindi naniniwala sa Panginoon. Sasabihin mo, nagsisimba naman sila. Yes, they go to church every Sunday, they know how to pray, but they don't have the true relationship of God. And that is the most important thing sa buhay natin, is to have a true relationship of God. Because when we have a true relationship of God, yung buhay po na natin nababago, we become holier every day sa buhay natin. Nababago tayo ng salita ng Panginoon. Hindi tayo nababago dahil kaya natin baguhin ang sarili natin na in an instant, Lord, ayoko na magkasala. Na Lord, hindi na ako iinom. Hindi na ako maninigaril. Hindi na ako magchichismis. Yes, you have that consciousness na ayaw mo na. Pero si Lord pa rin ang mag-work sa puso natin. If you just said na, Lord, gusto ko nang magbago, patawarin mo ko, but your heart is not pure before the Lord and hindi sincere and genuine, sa tingin nyo po, kikilos ang Panginoon? Sa tingin nyo po, maniniwala ang Panginoon sa mga sinasabi lang ng bibig natin? Our Christian life, tinitingnan ng mga tao, and dapat nakikita rin natin, is based on the fruits na meron tayo. Ano po ba yung mga bunga? Yung bunga po ba natin ay hitik at nakapagbigay ng buhay sa ibang tao? O yung bunga natin ay nagiging rotten lang at bumabagsak na lang sa lupa? And once na bumagsak na sa lupa, wala na siya sa puno. And mararat na lang yun sa lupa, magiging pataba na lang siya. So, yun po yung sa verses 4 to 5. And verses 6 to 8, ito po ang kasalanan ng Israel. Ganito ang sabi ni Yahweh, paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Israel, kaya sila'y paparusahan ko dahil sa suhol. Sa English po ay bribery, tama? And we know po na sa lahat ng hierarchy, sa lahat ng mga organisasyon, hindi maiiwasan ng mga tao na tumanggap ng bribery. Yung mga under the table, yung mga keep. Alam niyo po, I'm so blessed during the election, sabi ng nanay ko. Kasi po, ano po siya, para po siyang isang co-or po sa barangay. Sabi niya, hindi, yung kaibigan ko, hindi man lang tayo nilista. Usually po kasi para nagpapalista para mabigyan ng pera ng barangay. Sabi ko, hayaan mo na, ma. Nasisip-isip ko, Lord, thank you. Kasi hindi mo kami hahayaan na mag-participate sa ganong
sa ganong sitwasyon. So, in that situation, sabi ko, Lord, thank you po. Kasi ikaw pa rin po yung nanguna. So, sabi ko kay Mama, okay na yun, mahayaan mo na sila. Hindi natin kailangan yung pera na manggagaling doon. Kasi it's a form po ng suhol, or it's a form of na tumatanggap tayo ng pera for the benefit of that candidate. So sabi ko, Lord, thank you. Maraming salamat dahil hindi mo kami hinayaan na magkasala. Dahil sa mata ng Panginoon, ito po ay kasalanan. Ulitin ko po, kaya sila ipaparusahan ko dahil sa suhol, pinarurusahan nila ang mga matutuwid. At ibinentang alipin sa halagang 1 pares ang sandalyas ang mga taong hindi makabayad ng utang. Niyuyurakan nila ang mga aba. Ipinagtutulakan nila ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa iisang babaeng alipin, kaya't nalalapastangan ang aking banal na pangalan. So again po, during that time, Israel was so prosperous na yung mga mayayaman, they oppress the poor, and then they take advantage. Yung walang rights ang mga alipin, ang mga mahihirap to do the things na dapat naman ay na-experience nila. And doon nagagalit ang Panginoon. And then, every Sunday or every worship day, pumupunta sila sa mga templo, sinasamba nila ang Panginoon, but they neglect to take care of the needy, to take care of the poor. Yun po yung kinakagalit ng Panginoon. So si Amos po, nakita niya yung injustice na yon against the poor. Kung paano yung mga mayayaman is they are taking advantage sa mga mahihirap, at yung may mga utang, hindi po nila pinapalagpas. Sabi nga po sa verse 8, ginagamit nilang higaan sa tabi ng alinmang altar ang balabal na sangla ng isang may utang. Iisipin niyo po, bakit? Anong big deal ba yon? Big deal ba na gamitin nilang higaan yung gamit ng nag-utang sa kanila? Yes po. Kasi po, during sa Exodus po 22, ang sabi doon, if you lend money to any of my people who are poor among you, you shall not be like a money lender to him. You shall not charge him interest. If you ever take your neighbor's garment as a pledge, you shall return to him before the sun goes down. So dapat bago bumaba ang araw, maibalik na nung nagpautang yung damit. Bakit po? Kasi yung mga mahihirap po noon during that time, kahit yung damit nila, ginagawa nilang collateral. Alam naman po natin yung collateral, di ba? Para po may assurance yung nagpautang na ibabalik mo yung inutang mo. Pero grabe po yung kasamaan ng mga mayayaman or mga Israelita dahil ang sabi, ginagamit nilang higaan sa tabi ng alingmang altar ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos, sila'y nag-iinuman ng alak na binili sa salaping ninakaw sa mga dukha. So imagine niyo po na they thought what they were doing is okay, is just, is right because they have the right na mayaman kami, nagpautang ako, and ako na magdidesisyon kung anong gagawin ko doon. Pero, violate nila ang command ng Panginoon dahil doon sa damit na kinuha nila bilang collateral sa mga maralita na dapat ay ibinalik nila at hindi na nila tinubuan. Kaya nga po, every time, nagkaroon po kami ng pera, and then yung nanay ko, yun na lang po kagandahan sa nanay ko, she honors and she asks kung ano yung idea ko o kung ano yung magiging decision ko. So sabi niya, be, mag-business tayo. Wala po kasi kami sa amin yung mga business-minded. So sabi niya, mag-5-6 kaya tayo. Sabi ko, ever since talaga, hindi po ako kampante sa 5-6 pa nagpapautang ng pera. Sabi ko, ma, wag ka na magpautang. Kung magpautang ka man, wag ka nang manghingi ng tubo. Basta sabi ko ayoko ng 5-6. So, yun po yung nakaugalian namin na kung may mangungutang sa amin, okay, papautangin namin pero walang tubo. Kasi
yun nga po na parang kung may tubo, sige sasabihin ng iba, sila nangutang, kailangan may kita rin ako. But yung pagpapautang, is a way of help po na dapat hindi natin tinitake advantage yun against them. Kasi nga po, mas lalo pa silang mahihirapan. And you will think na responsibilidad nila yun. Yes po, that's their responsibility. But let's help them po sa buhay nila kung sila ay nahihirapan. And kung hindi naman na talaga kailangan ng interest, bakit pa natin lalagyan ng interest? Kung papatungan at hindi mababayaran, kunwari sa isang buwan, ang tubo ay 500 or 1,000. What if they failed to pay you on the next month, the another 1,000 na naman? Dahil po, we experienced that. We had this season in our lives po na palibot po kami sa utang because during that time, only my father ang mayroong job. Nag-aaral pa po kaming lahat. And then yung mama ko po is a plain housewife. And halos lahat ng kapitbahay po namin, meron siyang nauutangan. May mga utang kami. And God was so faithful and gracious na iniahon niya po kami sa ganoon. Kaya naman po, now na medyo nakakaluwag-luwag kami and by the grace and abundance of God, meron kaming sapat na pera. Ayoko pong maramdaman ng ibang mga tao na nangutang sila and then they will add something up pa doon. So sabi ko pag nagpautang ka, huwag ka nang magpatong o magbigay ng interest. Hayaan mo sila na magbayad. And another wisdom po na natutunan namin dito kay Pastora Grace is, kasi may mga tao mapagsamantala rin po, di ba? Di natin maiiwasan. So Pastora Grace told us na if someone come to you or someone comes to you and ask for money or manghihiram sa'yo, if that someone is asking for 2,000, don't give them in full. Just give kung ano yung meron ka, yung maluwag sa puso mo. Para in case man na hindi mabayaran yon, hindi sasama ang loob mo, hindi ka pa magkakasala sa Panginoon because of our hearts. And kung di man mabayaran ng taong yon yung inutang mo, okay lang sa'yo kasi it's a form of help. And after hearing that message, I think way back ilang years na po, yung wisdom na yun, dinadala ko rin po na kapag nagpahiram ako, not in full. Unless na lang po na nag-promise naman yung tao na, or may kakayahan naman siya na magbayad, and nag-promise na babayaran. But those yung mga tao na wala naman na pong kakayanan and wala silang makukuhaan ng pera, don't think na ibabalik pa nila yun. If mabalik man, be grateful. Kung hindi man, wag na po tayong sumama ang loob o ipangwento pa na, alam mo ba si ganito, lagi nanghihingi yan sa akin. So kapag may lumalapit po sa akin, nanghihiram, kung nanghiram ng 1,500 lang po ibibigay ko, or kung ano lang po yung kaya ko, sasabihin ko. We should also be honest din po. Minsan din po kasi sa atin, tayo rin po ay ma-pride din na, ay, magpapahiram ako. Ibig sabihin, kung papahiram ko sila ng malaking pera, iisipin nila, mapera ako. Meron akong kakayanan. And that is pride po. May ganun po tayo eh. Be honest din po sa situation natin. Kasi in the long run, magkakaroon po ito ng ripple effect. So, yun po yun. Kaya napaka-ruthless po ng mga collectors during that time. So, nakikita po yan ni Amos sa marketplace. Yung mga rich, nagiging richer. Yung mga poor, lalo nagiging mahirap dahil sa injustices nila. So, sabi po sa verses ng 8 and 7, kung titingnan ni Amos yung sitwasyon na yun, parang nakaka-overwhelm. Kasi sabi nga po, di ba, sa verse 7, niyuyurakan nila ang mga aba, pinagtutulakan nila ang mahihirap, nakikipagtalik ang mag-ama sa isang babaeng alipin. Alam naman po natin na if you are a slave, lahat pwedeng gawin sa'yo dahil wala kang karapatan. Kaya nalalapastangan ang aking banal na pangalan. And yet they claim that they worship God. They claim that they know God. Yes, they know God na Diyos lang. But they don't practice the law of God. Remember po, binigay yung 10 utos kay Moses ng Panginoon na dapat sinusunod ng mga Israelita, pero hindi. Isipin niyo po yun, same girl or same slave, walang awang ginagamit po ng mga magpamilya
nakakalungkot po yun, di ba? Nakaka-overwhelm yung mga ganong pangyayari. So, sa susunod po na verse, sabi dyan sa 9 to 12, yun po yung goodness ng Panginoon na laging hindi nakikita or na-appreciate ng Panginoon. I hope po na tayo po mga Kristiyano, totoong Kristiyano na namumuhay sa kaparaanan ng Panginoon in every goodness na ibinibigay ng Panginoon, in every favor na ibinibigay ng Panginoon, dapat po we have a grateful heart. Bakit po? Ang sabi po diyan, nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga Amoreo na kasing tangkad ng mga pinunong cedar at kasintigas ng punong insensa. Pinuksa kong lahat ang mga ito alang-alang sa kanila. Nilabas ko kayo mula sa Ehipto, pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon. This was the time when the Israelites were in the wilderness for 40 years. At ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoreo. Itinalaga kong propeta ang ilan sa inyong mga anak. Ginawa kong Nazareo ang iba ninyong kabataan, mga taga-Israel. Hindi ba totoo ang aking sinasabi? So ipinapakita ng Panginoon na the Israelites were so ungrateful na kinalimutan nila what God did for them, na iniligtas sila ng Panginoon. But the Israelites were too ungrateful. Diramay ng Panginoon na during that time, ako kasama nyo. Nung nahihirapan kayo, ako yung kasama nyo. Nung kailangan nyo magtatanggol sa inyo, ako kasama nyo. Pero anong ginagawa nyo ngayon? And yun ang madalas nating kinakalimutan. Sabi dito, itinalaga kong propeta ang ilan sa mga inyong anak, prophets. Ginawa kong Nazareo. Sabi ko, Lord, ano po yung mga, sa English po kasi, Nazarites. And then, sabi ko, Lord, ano po yung Nazarites? Nung binasa ko yung meaning, sabi, ito daw po yung dinescribe sa Numbers chapter 6 is to express a special desire to draw close to God and to separate from the comfort and pleasures of this world. Sabi ko, nung naalaman ko yung meaning ng Nazarite, sabi ko, Lord, si Samson po, isa po ba siyang Nazarite? Kasi pag nagkukwento po kami sa mga bata, sa Bible stories, nakwento po na namin si Samson. Sabi ko, Lord, Nazarites po ba siya? Set apart po ba yung buhay ni Samson? And ang tinignan ko nga po, na-research ko, okay, si Samson pala isang Nazarite. Kasi sabi dyan, under the Nazarite vow, a man would eat or drink nothing from the grapevine, would not cut his hair. Yun po yung characteristic ni Samson. Mahaba po yung buhok niya. And sa haba ng buhok niya, yun, doon nag-draw yung strength. Kaya super lakas po ni Samson. And would not go near any dead carcass. So sabi ng Panginoon, itinalaga kong propeta ang mga anak nyo, tinanggap ko bilang maging Nazarites ang mga anak nyo, pero anong ginawa nyo sa akin? Alam po natin nangyari kay Samson dahil sa isang babae, nawala po yung vow na yon, na I will set my life apart para makapagsilbi sa Panginoon, para maglakad ako closely sa Panginoon, para malakadan ko ang purpose ko sa Panginoon. And when we look sa ating mga buhay, ating mga puso, ganun po tayo. Na nawawala yung vow na ibinigay natin sa Panginoon because of our sins and because of the pleasures of the world. And another Nazarite din po ay si Samuel. Alam naman po natin si Samuel, he is a major prophet. He is also an intercessor, a judge ng Israel. So isa rin po siyang Nazarite. He set himself apart sa kung anong ginagawa ng mundo to focus and to only have time with the Lord only. Yun po yun. But the Israelites failed to see the goodness of God. So ang sabi ng Panginoon, Israel will face a judgment. Sa verses 13 to 16, kaya makinig kayo, pahihirapan ko kayo katulad ng kariton na hindi na halos makausad dahil sa bigat ng karga. Gusto po ba natin na
i-allow pa, kahit mabigat sa puso ng Panginoon, i-allow pa ng Panginoon na tayo pa po ay mahirapan, ma-burden sa buhay dahil sa mga kasalanan natin, dahil sa injustices na ginagawa natin sa kapwa natin, na dapat tayo mga Kristiyano ay namumuhay ng matuwid. Because in every action, there is a consequence sa buhay natin. So, yung justice na dapat tayo mga Kristiyano ay naibibigay sa kapwa natin or kahit sa mga tao na unbelievers, minsan tayo pa po ata mga Kristiyano yung nangunguna na nakakapagbigay ng social injustice. Minsan, yung mga diskriminasyon po natin, diskriminasyon sa status ng taong to, diskriminasyon sa gender ng taong to, yung racial discrimination, minsan po yung mga yun nanggagaling pa sa ating mga Kristiyano. And nakakalungkot po yun, di ba? Nakakalungkot po na tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon, tayo na may liwalag na natatanggap, tayo pa po yung nagkukos ng social injustice. Na minamata ang mahihirap, minamaliit ang mga tao na walang status sa buhay, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Sa tingin niyo po matutuwa ang Panginoon? Proud po ba ang Panginoon sa ginagawa natin? Yung mga social injustice na tayo po ay nagmamanipulate, tayo po ay nandaraya sa kahit anong aspeto, nandaraya sa business, nandaraya sa trabaho. Alam niyo po sa trabaho namin, wala po kaming time in, time out. Wala po kami kagaya ng iba na may system sila na kailangan nilang mag-log in or kung sa ano naman po meron silang device na kailangan i-tap yung anything nila para makapag-log in. So kami po wala. So kung ako po ay hindi po, it's by the grace of God po na nagagawa ko na kahit walang nagmo-monitor sa amin na manager or supervisor dahil graveyard po kami. So during the shift, 3 lang po. And ako po yung lead sa amin. So pwede ako mag-log in kahit anong oras na gusto ko, pero hindi. I always make sure na kung 11 p.m. ang kailangan start ng shift ko, 10:30 pa lang po, naka-online na ako through Teams and nagpe-prepare na po ako. Because if I will not arrive, work from home lang po ako. Hindi naman po ako on-site nagtatrabaho. Kung hindi po ako magbubukas ng laptop ko at mag-online sa Teams, dahil yung Teams lang po yung only thing na makakapagsabi na ay online na tong taong to. So, ganun po kaluwag sa trabaho ko. So, kung ako po di ko lilingunin yung mga pangaral ng Panginoon, siguro po, 12:00 na ako magla-login. Kasi wala naman nagbabantay eh. But, if we fail to do that, we are cheating sa employer natin. Pinapasahod nila tayo ng maayos. Pinapasahod tayo ng pantay. And then, we fail to do it. Just a simple na bagay na yon. And sometimes, kapag hindi naman po ako perfecto, may mga pagkakataon na nalilate po ako minsan kasi di nag-a-alarm yung phone ko. Dahil natutulog pa po kasi ako bago mag-login ng 10:30. So, pag nakakatulog po ako minsan, 11:30 na or 12, magsasabi ako na, sorry, hindi nag-alarm yung phone ko. And I make sure na kapag nagkamali ako, nagiging honest ako sa mga kasamahan ko. Kasi kung ano yung example na binibigay ko, bilang lead nila, ganun din ang gagawin nila. And dapat po maging example din po tayo sa ating pinapasukan trabaho, sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating simbahan. So, tayo po dapat din, we make money in legal way, hindi sa mga questionable ways, sa mga illegal ways, kasi ang pera po ay pera, isang papel lamang na nagkakaroon ng value once we exchange that to have the products or services. Pero, ang Panginoon pa rin po ang nagpo-provide. Kaya hindi na po natin kailangan na sumideline pa ng mga
trabaho na illegal or hindi pleasing before the Lord, because there are things na magpa-part-time tayo dahil kailangan natin ng pera, but yung part-time ba natin is pleasing sa Panginoon? Baka naman, sige, pleasing sa Panginoon, pero yung time na yun compromise mo. Because I had that experience po na sabi ko, Lord, magpa-part-time po ako kasi kapag panggabi ka po, yung availability ko is 1 p.m. hanggang 6. Kasi po ang tulog ko po niyan, pagka-out ko ng 11, in ako ng 11, out ko ng 8. So 8 a.m., 9:30 ako matutulog, gising ako ng mga 12:30. So meron pa akong buong maghapon. Sabi ko, Lord, part-time po kaya ako. And God didn't allow that. Pero yung part-time ko po, magtuturo lang po ako ulit sa mga Korean students ko. Sabi ko, online naman po. But God didn't allow that. Bakit? Dahil sinasagad ko yung health ko, yung oras ko na mag-aaral na ako ng salita ng Panginoon, magtatrabaho pa rin ako para turuan yung mga Koreano. And dahil sa isip ko kulang kasi yung sahod ko. Again po, kagaya nung preaching ko dati, way back last year, I guess, na hindi nagkukulang ang Panginoon. It's just how we manage our resources. And sa part po natin yon, hindi part at hindi pagkukulang ng Panginoon. So, sa chapter 3 po, it's yung punishment diniklara na po sa Israel. And Amos addresses it directly, stating na yung special relationship nila sa Panginoon, just like us, equates to a bigger responsibility. Again po, the more light we receive from the Lord is the more din yung responsibility or nakaatang sa atin na responsibilidad na dapat ginagawa natin. Bakit? Ang sabi po dyan sa verse na yan, kayong mga taga-Israel na ang ninuno ay inilabas ng Panginoon sa Ehipto, pakinggan ninyo ang sasabihin niya laban sa inyo. Sa lahat ng bansa sa buong mundo, kayo lamang ang aking pinili, ang bansang Israel po, na maging mga mamamayan ko. Kaya parurusahan ko kayo dahil sa lahat ng inyong mga kasalanan. So, sa Old Testament po, yung central act of redemption ng Panginoon is when He saved, or yung sa Exodus ng mga Israelita. And sa New Testament po is when Jesus Christ was crucified on the cross for our sins. Yun po yung redemption ng Panginoon na dapat hindi natin makalimutan. So, nagkaroon po tayo ng relationship sa Panginoon. Sana naman po, yung relationship po natin sa Panginoon, tayo po ay maging isang responsableng Kristiyano. Responsable in what ways, Ana? Maging responsable tayo na tayo ay nakakapakinig lagi ng katotohanan ng salita ng Panginoon, ng mga utos niya, na sana we just don't talk, we just don't just preach, but we should walk the talk. Mahirap po sa aming mga mensahero dito dahil we are always being tested. Dahil kami po ang mas maraming napapakinggan sa Panginoon na revelation, binibigay po namin sa inyo. But you are also accountable because you receive the message of God. And if you receive a message from the Lord and you think na someone needs the word of God, why don't you encourage him or her na makinig ng salita ng Panginoon? Sharean mo siya ng salita ng Panginoon. In that way, you are being responsible. In that way, you are showing care to other people, because we are more than blessed, because we know that the God we are serving is alive, that you know na ang Diyos na pinaglilingkuran natin is faithful, na hindi tayo pagkukulangin. But how about those people who are in need and they don't believe in God? They just know God but they don't have a relationship. We just need to be care, maging ano po tayo, mapag-aruga sa mga tao na wala sa buhay. Wala sa buhay, hindi man lang sa pinansyal, pero especially wala ang Panginoon sa buhay nila. Dahil doon po, lubos na lalulugod ang Panginoon. And sabi nga po dyan sa verses 3 to 6, ito po madalas po ito ginagamit kapag when it comes to agreement. Sabi dyan, maari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung hindi magkasundo? Yun po yung lagi lang na kino-quote natin na maari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung hindi sila magkasundo?
But may mga prior verses pa po. And this to show the logic ng Panginoon. Kasi sasabihin nyo naman, grabe naman si Lord, padala ng judgment. But ito po ang sinabi, umaatungal ba ang leon sa kagubatan kung wala siyang mabibiktima? Aatungal ba siya sa loob ng kanyang yungib kung wala siyang nahuli? Mahuhuli ba ang ibon kung walang pain na inilagay sa bitag? At iigkas ba ang bitag kung walang nahuli? Hindi ba't nanginginig sa takot ang mga tao sa tuwing patutunugin ang trompeta na nagpapahiwatig na may paparating na kaaway? Di ba po during that time, pag may war, yung malaking trumpet or horn and then blow it and then it's a signal na may parating na mga kaaway. So kapag narinig na yun ng mga tao, be prepared. Or nanginginig na sila na kailangan na nilang mag-prepare to war. So sabi, mangyayari ba ang kapahamakan sa isang lungsod kung hindi ito pinahihintulutan ng Panginoon? So, may commandment ang Panginoon and the Israelites vowed to do that, to obey that, but they failed. And then, sa verse 7 po, sa katunayan, hindi gumagawa ng anuman ang Panginoong Diyos na hindi muna niya ipinababatid sa kanyang mga lingkod na propeta. So, God is just. He is fair. Hindi lang siya basta-basta magpapadala ng kalamidad, ng judgment, ng mga kaaway, ng pighati sa buhay natin, ng kahirapan sa buhay natin without any warning. Mga kapatid, when you experience that very difficult situation in your life, that means nasagad mo na. That means God really wants to abutin ka na niya na kailangan mo nang mag-repent, na kailangan mo nang mag-yield sa Kanya. And ito yung ginawa niya. Kaya ang sabi dyan, maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung hindi sila magkasundo? So that's the consequences of their actions. Yun po ang kinaharap ng Israel. So wala silang maibabatong mali sa Panginoon because God is just, God is fair. Na ilang years na nagpapahayag ang mga propeta na mag-repent kayo, change your lifestyle. Maging totoo kayo sa pagsamba sa Panginoon. But they neglected that until dumating na yung judgment ng Panginoon. Sa katunayan, hindi gumagawa anuman ng Panginoon na hindi muna niya ipinababatid. I believe po sa bawat isa sa atin, sa lahat ng kinakaharap natin sa buhay, if we are abiding in Christ, naririnig po natin ang Panginoon. Dahil sabi nga po sa Psalms, the sheep knows His voice, yung shepherd. So dapat din po tayo, it's not an excuse na hindi ko naririnig si Lord. No. Because you are just so busy lang and yung heart mo is hardened na. Kaya di mo naririnig yung mga warning ng Panginoon. Kaya rin hindi mo makita ang daan niya kasi hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kaya rin tayo nahihirapang mag-decide sa buhay natin dahil walang wisdom ng Panginoon. Dahil walang guidance ng Panginoon. Hindi natin ina-exercise si Holy Spirit na i-convict tayo to do the right thing before the Lord. Dahil hinahayaan lang natin yung own ability natin na mag-decide sa bagay na to because it's easy to decide on our own without the standard of God. Yun po yung nangyayari sa atin. So, God uses every opportunity para abutin tayo. Pero katulad tayo ng mga Israelita, matitigas ang mga puso. So sabi po sa verse 8, sino ang hindi matatakot kung umaatungal na ang leon? Di ba po, it's very normal na kapag may leon or a danger, natatakot tayo. Sino kaya ang hindi magpapahayag ng mensahe ng Panginoong Diyos kung ang Panginoong Diyos na mismo ang nagsasalita sa Kanya? So during that time, siguro sabi ni Amos, ba't niyo ko sinisisi? I'm only a messenger. And take note po mga kapatid, sobrang hirap din po sa sitwasyon ni Amos na magbigay ng mensahe, especially judgment, especially kaparusahan. Dahil mabigat din po sa loob niya. But he has to obey God. So maraming pagkakataon po na tayo ay binibigyan ng Panginoon ng instruction to
to talk to this person or to have our ways corrected, pero hindi natin ginagawa. And I remember po, we have this kind of sins, sin of omission and sin of commission. When you commit wrongful thing in front of the Lord or sa mga tao sa paligid mo, it's a sin. And when you don't do the things that God instructed you to do, it's also a sin. So remember po yung mga bagay na yon. And sabi po diyan sa chapter 4 na po tayo, ito na po yung mga calamities na kinaharap ng Israel. Dahil ayaw po talaga nilang makinig. So, nagpadala na ng Panginoon ng mga calamities. Mga calamities po, famine, drought, and plagues. Na remember nyo po, nung nagturo po si Pastor Julius, yung mga locust po or balang, na kapag dumaan, sabi niya, by batch, na lahat yan uubusin. Sabi niya nga nun, ang balang kapag pumunta sa palayan or sa farm nyo, kung ang unang batch hindi naubos, yung pananim nyo, may susunod. And kapag hindi pa rin naubos, hindi titigil ang mga balang hanggang walang matira. Gusto nyo po ba ganun pa yung mangyayari sa buhay natin? Gusto nyo po ba na we want pa na pagdaanan yung mga bagay na sobrang hirap? Kung pwede naman na mag-yield na tayo sa Panginoon, mag-repent na tayo sa Panginoon. Sabi niya po dyan, kayong mga kilalang babae sa Samaria, para kayong mga baka na basya na inaalagaan ng mabuti. Ito po yung sinful luxuries na sinasabi ng Panginoon. Ano po yung mga sinful luxuries na meron sa buhay natin? Ask the Lord and repent. Ano po yung mga akala nyo, deserve nyo lang, pero it's a sin na pala. And sabi po sa verses 4 to 5, ito po yung mga sacrifices na unacceptable before the Lord. And ito po yung absence ng true worship before God. Because when we worship, we offer ourselves first. We offer our heart, our mind sa Panginoon muna. Pero ang mga Israelita, nagbibigay lang talaga sila material because they thought na pag nag-offer sila ng grande sa Panginoon, the Lord is pleased. Pero hindi. Yung puso nila po ay sobrang dumi. Ano pang sabi ng Panginoon? Kayong mga Israelita, pumunta kayo sa inyong sinasambahan sa Bethel at Gilgal at dagdagan pa ninyo ang inyong kasalanan. Magdala kayo ng inyong mga handog bawat umaga at magdala kayo ng inyong mga ikapo tuwing ikatlong araw. Ito po yung tithes nila during that time. Sige, magsunog kayo ng tinapay na may pampaalsa bilang handog ng pasasalamat. Ipagmalaki ninyo iyan, pati ang inyong mga handog sa kusang loob, dahil iyan ang gusto ninyong gawin. Sometimes, and most of the time, we offer things because we just want to offer God. We just want to please other people. But hindi naman yun ang kalooban ng Panginoon. Hindi naman yun ang gusto niya. Unang-unang gustong ino-offer ng Panginoon sa atin is yung puso natin. Always remember po, ang laging point ni Pastora Grace pag siya ay nagtuturo is yung inner life natin. Dahil madaling maging ipokrito, madaling magpanggap sa harap ng ibang tao na ikaw ay mabuti, na wala kang kasamaan, na wala kang hugot sa buhay mo, na wala kang sama ng loob, galit, or inggit. But when you look at yourselves, makikita natin na yung puso natin punong-puno ng mga bagay na yon. And God is more concerned na before we offer something sa Kanya, yung puso po natin ay dapat tama sa harapan ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon dyan sa verse 8, pero hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Kasi during that time, yung mga Israelites po, they offer sa Bethel at Gilgal. And nung sinerch ko po, ano po ba yung meron sa Bethel? Doon po ang central worship ng mga Israelita na idolatrous. Yun po yung lugar kung saan sila sumasamba sa Panginoon, pero mas sinasamba nila yung Diyos-Diyosan nila. At sabi nga, pero hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. And it's a great tragedy po. When God is calling our attention and we just neglect and we just don't want to hear God. And patuloy tayo namumuhay sa buhay natin. Because if we harden our heart, we become a stumbling block as well
sa ating mga kasamahan. So, let us make sure na when we offer our sacrifices, our offering, our tithe sa Panginoon, our pledge, bukal po ang puso natin. Huwag lang po tayo magyabang na kaya ko tong ibigay because you are just pleasing other people. And nagkakasala lamang po tayo dahil ang gusto ng Panginoon is obedience natin. Before you offer, is God is asking you something to do. Obey first. Dahil obedience is better than sacrifice. Kaya po, sabi sa verse 12, kaya muli kong gagawin ang mga parusang ito sa inyo ng mga taga-Israel at dahil gagawin ko ito, humanda kayo sa pagharap sa akin na inyong Diyos. Ito yung ina-anticipate ng mga Israelites na the day of the Lord. Akala nila the day of the Lord will be a victorious day, but no, sabi sa Amos, the day of the Lord is the day of darkness. Dahil judgment po yun ng Panginoon sa mga Israelita. Tayo po ba, kapag humarap na tayo sa Panginoon, ikakatuwa po kaya ng Panginoon o ikakalungkot ng puso niya? Yung mga bagay po na pinagkabisihan natin gawin sa buong buhay natin, dugot pawis, yun po ba ay magkakaroon ng halaga sa harapan ng Panginoon o madadarang lang lahat sa apoy? Na inubos mo yung 40 years mo, yung 20 years ng buhay mo, you believe you are doing the things na sa Panginoon, pero hindi naman pala. Sobrang laking sayang yun. Dahil at the end of our lives, haharap tayo sa Panginoon. And only God knows yung heart natin while we were doing those things. Again, it's the motive and intention ng puso po natin. So, let's go po sa chapter 5. Ito po yung mga offerings na ayaw ng Panginoon. Sabi ko po, nagbibigay ng malalaking tithes si mga Israelita ng mga offerings before the Lord. But God didn't want those things. Ayaw niya nun. Kasi, yun nga po, yung puso pa rin ng mga Israelita and yung ways nila, hindi makatarungan. Patuloy nilang ino-oppress yung mga mahihirap. Kaya kayo mga Israelita, dumulog kayo sa akin at mabubuhay kayo. Huwag na kayong pumunta sa Bethel. Sinabi na directly, huwag na kayong pumunta sa Bethel, sa Gilgal or sa Beersheba upang sumamba roon. Sapagkat siguradong bibihagin ang mga mamamayan ng Gilgal at mawawala ang Bethel. Dumulog kayo sa akin, kayong mga lahi ni Jose, at mabubuhay kayo. Dahil kung hindi, lulusubin ko kayo na parang apoy. Kaya malilipol ang Bethel at walang makakapigil nito. Nakakaawa kayo. Sa English, woe to you. So sabi ng Panginoon, huwag na kayong pumunta sa Bethel. What are the things na we worship po sa buhay natin? Na patuloy nating paulit-ulit na pinipili na kasalanan na po pala yun. And we thought na pleasing pa before the Lord. Dati po yung Bethel, ito po ang place where God met Jacob. But because of the sin of Israelites, naging place of idol worship na po yun. Gilgal was the place where Israel's spiritual reproach was rolled away in the days of Joshua. And then yung Beersheba was connected to Abraham, Isaac, and Jacob. But lahat ng holy places na po iyon, or ay naging walang silbi dahil they worship idols instead of God. Sinabi ng Panginoon sa verses 21 to 27, napupuot ako sa inyong mga pista. Hindi ako nalulugod sa inyong ginagawang pagtitipon. I discussed this as well po during sa book ni Hosea. Yung mga celebrations, mga pista na pinagdiriwang natin na hindi nakakalugod sa Panginoon. Kaya kahit dalhan pa ninyo ako ng sari-saring handog, kahit pa ang pinakamabuting handog ay hindi ko tatanggapin. And then we reason, Lord, pinaghirapan ko to. Lord, ito yung the best kong ginawa para sa'yo. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko ito tatanggapin. Tigilan na ninyo ang mga maingay ninyong awitan. Because during those times po, yung mga Israelites, pag nag-worship sila, sobrang lakas, may mga tambol sila, iba't ibang uri ng musical instruments, and they just create noise, not to worship before the Lord. Remember po, sinasamba nila ay ang magintong, yung imahe po ng calf, yun po ang sinasamba nila, hindi ang Panginoon.
Ayokong makinig sa tugtog ng inyong mga alpa. Sa halip, nais kong makita na pinaiiral ninyo ang katarungan at ang katwiran na parang ilog na patuloy na umaagos. Sa English po, ito po yung famous sa Book of Amos. Let justice run down like water and righteousness like a mighty stream. So, kung tayo po ay nag-effort na magbigay sa Panginoon but our hearts are not right before the Lord, the way we get that offering is hindi maayos, illegal, masama ang pinangkuhaan natin. Ang sabi ng Panginoon dyan, sa halip nais kong makita na pinaiiral ninyo ang katarungan, justice, at ang katwiran na parang ilog na patuloy na umaagos. It flows like river, na walang katapusan dapat iyon. Pero, hindi nga po talaga nagagawa dahil ang relationship po natin sa Panginoon at ang relationship natin sa ibang tao is inseparable. Why? Because we cannot claim that we love God if we don't love His people. Di ba po sabi sa New Testament, love God and love people. Love your neighbor as you love yourselves. Only 2 commandments lang po. So, if we claim that we are loving God by obeying His commandments, then we should also be loving the people of God. Not only the people of God, but those people na wala rin sa Panginoon. That's how we show that we care for them. So, sabi nga po dyan sa Matthew 5:23 to 24, therefore, if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Ano pinapakita po? Inner life, forgive other people, forgive yourself, forgive who trespasses you, and then we can offer to God. Because if our hearts are full of unforgiveness, hatred, jealousy, then useless lang po yung binibigay nating offering sa Panginoon. And yung mga celebrations po natin, especially ngayong December, di ba po, Pasko, hindi po masama na mag-celebrate ng Pasko, pero sana po wag nating kalimutan, the reason why we are celebrating Christmas is because of the good news that the Messiah, Jesus Christ, was born. Na when Jesus Christ was born, ang good news ng Panginoon, pinangalan niya na Emmanuel, ibig sabihin, God is with us. In every area ng buhay natin, we should always celebrate, not only during Christmas season, but every day of our lives, we celebrate that God is with us, Jesus is with us, not only Christmas season. So, yun po yun. And sa chapter 6 po, ito po naman ay tungkol sa pagiging complacent, pagiging relax lang na nagiging kasalanan na natin. Ano po yun mga kasalanan na yun? Sabi dyan, nakakaawa kayo mga pinuno ng Zion at Samaria na nagpapasarap sa buhay at walang pakialam. Sometimes po wala na tayo pakialam dahil we are just living good sa buhay natin. Wala na tayong pakialam kung may mga bagay na tayo na nane-neglect kasi okay ang buhay natin. And we become selfish. Sabi diyan, nakakaawa kayo mga pinuno ng Zion at Samaria. Bakit po? Yung mga leaders, wala nang pakialam sa members. Na kahit mag-derail na, this is one of the things that I'm so grateful po kay Pastora Grace is that she will not let us or her children na hindi namin ma-reach yung destiny. Na kahit mahirap mag-decide sa part niya, she always wanted each and every one of us na ma-reach yung destiny. Nalakaran namin yung gusto ng Panginoon sa buhay namin na kahit pinapakita niya yung tough love niya sa amin. And sometimes hindi namin yun maunawaan. But in every area, pinapakita ng Panginoon na mahal ko kayo. At sa pamamagitan ng inyong pastora, ng inyong nanay, ganoon ang disiplina na pinaparating ko sa inyo because I want you to reach your destiny. But madidisregard lang po yun if we are not willing to submit and obey sa ating leader. But during that time, yung mga leaders po na yun walang pakialam because they were living a good life.
And we are so blessed that we have a pastor, a leader na mas gusto niya na tayo ay mamuhay sa kaparaanan ng Panginoon kaysa mamuhay tayo ng karangyaan na wala ang Panginoon. So yun po yung sinasabi dito sa salita ng Panginoon. Itinuturing ninyo ang inyong mga sarili na mararangal na tao. Sometimes po, we feel self-righteous na mas marangal tayo, mas mabuti tayo, mas mabait tayo, mas magaling tayo. Pero hindi. Sometimes, yung napaka self-entitled natin, self-entitled na Kristiyano ako, ito yung position ko, panganay ako yung breadwinner, dapat ako yung may karapatan. No. We always need to be humble before the Lord because again, we are nothing apart from God. Sabi niya, sa inyo lumalapit ang inyong mga mamamayan na nangangailangan. Pero we neglect that responsibility dahil we are too focused and concerned sa buhay natin na maging mayaman, maging marangya. Again, paulit-ulit po namin sinasabi, hindi masama na mamuhay dahil yun po ang kalooban ng Panginoon. We live in prosperity. But what is the use of prosperity if we are not helping other people, if we are just gaining everything for ourselves? Wala, useless. Everything will be meaningless kung wala ang Panginoon, kung hindi parte ang Panginoon at ang tao niya sa buhay natin. Kaya nga po yung standard niya ay hindi madali. Nagawa pong kasalanan ni King David during that time is an ungodly ease. When he stayed behind when it was the time for kings to go out to war, and he fell into sin with Bathsheba, alam naman po natin, he eventually murdering her husband to cover up his immorality. Nasa 2 Samuel po yun 11. Yun po yung naging kampante na siya, hindi ko na kailangan pumunta doon sa gera, mananalo na kami kasama namin ng Panginoon. Pero he had this motive, selfish motive. And doon siya nagkasala. When we are so complacent now in our lives, we are so secured na sa buhay natin, and hindi na natin inilalagay sa puso't isipan natin ang responsibilidad natin bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, bilang tagasunod ng Panginoon, doon tayo nagkakasala because we are too complacent sa buhay natin, and it's also a sin. And sabi po sa verse 8, ito po yung pride, pagiging hambog natin. Hindi ko po exempt yung sarili ko na sometimes pride comes in. Kaya I always ask God for His mercy, for His forgiveness, dahil natural po sa atin na magkaroon ng pride, especially kung madalas ka nakakagawa ng mabuti, napupuri ka, ikaw yung mas magaling, ikaw yung nagpo-provide, sometimes pride po. And we should always ask God to forgive us for that. So sabi diyan, sumumpa ang Panginoon ng Diyos, ang Diyos na makapangyarihan, sinabi niya, kinamumuhian ko ang pagmamataas ng mga lahi ni Jacob. At kinasusuklaman, grabe po yung mga word, no? Superlative degree na po ito. Kinamumuhian ko, hindi lang siya galit. Kinamumuhian, kinapupuutan. Alam naman po natin na ang mga words ay may degree. Yung kinamumuhian at kinapupuutan, kinasusuklaman ang matitibay na bahagi ng kanilang lungsod, kaya ipapasakop ko sa kaaway ang kanilang lungsod at ang lahat ng naroroon. So, in their season of prosperity and success po, their hearts were so prideful. Kaya magsisend ng judgment ang Panginoon. Sabi nga po sa James 4:6, God resists the proud but gives grace to the humble. Let's humble ourselves po. So sa chapter 7 po, ito po yung nagkaroon ng vision si Amos. Dalawa po. Yung una po, yun po yung, tatlong visions. Una, locust, mga balang, fire, and plumb line. So yung dalawa po, na locust and fire, or calamity, nung nag-pray po siya, si Amos, dumulog siya sa Panginoon, pinakinggan ng Panginoon. Amos interceded because naawa sa mga tao. Kasi yung sa locust na yon, during that time, kapag umani na po, yung mga farmers, yung tax na yon, yung kinita nila, ibibigay sa hari. So lahat yon
Di ba po? Sobra, lahat. Lahat ibibigay yon. And then, maghihintay sila ng susunod na ani para magkaroon sila ng sa kanila. Pero, pag nagpadala ang Panginoon ng locust, lahat yun uubusin. So, wala silang pagkukuhaan. And Amos understood that situation dahil isa siyang farmer, isa siyang shepherd. So, dumulog siya sa Panginoon, Lord, pahabagan niyo sila. And God listened to Amos. God relented. Pero sa pangatlong vision niya, ano po yung pangatlong vision niya? It's about a plumb line. It's about how God will measure us according to the way we are living our lives. Yun po, yun ang sabi dyan, ito pa ang ipinakita sa akin ng Panginoon. Nakita ko ang Panginoon na nakatayo, malapit sa pader at may hawak na hulog. Yung hulog po is yung plumb line. Meron po ata akong picture dyan ng plumb line. Ayan po. Yan po yung plumb line. So yung mga mason, yung mga construction worker, mga contractors, alam po nila yan, ang usage ng plumb line or hulog. Sa English po ang sabi dyan, a plumb line, ito po ay ginagamit para ma-measure kung straight daw po ba yung wall. Kung straight siya. Kasi may gravitational pull po yan. Science na po yan. Huwag na natin i-discuss. Pero may gravitational nga po kasi yan. So, mami-measure niya kung yung wall na tinatayo nyo, slanted ba or straight. So, it's a guideline. It's a guideline po. To make hello? Ayan. Pasensya na po, nagkaroon po tayo ng technical difficulty dito. So, mag-use po ulit ako ng mic. Hindi ko po alam kung saan po natapos or nawalan po ako ng boses yung mga nasa online po. Pero we were discussing na po yung plumb line. Yung plumb line po is the plumb line of God. During that time po, yun po yung vision ni Amos na susukatin ng Panginoon yung buhay ng mga
ng mga Israelita kung sila ay matuwid. Para saan po yung plumb line? Sa construction po ito para makita kung ang wall ay straight. And then, hindi na pinagbigyan ng Panginoon si Amos dahil ang sabi niya dito, hindi matuwid ang buhay ng mga mamamayan kong Israelita, kaya ngayon hindi ko na sila kaaawa. So yun po yun. Dapat po tayong mga Kristiyano ay we are living by the standard ng Panginoon. By the ways ng Panginoon. We should be living that because ayaw natin na pag tayo ay sinukat, hindi tayo straight, tagilid tayo. Parang yung Leaning Tower of Pisa, though architecturally, ganoon po talaga yun, yung nakalin po talaga yung Leaning Tower of Pisa. But tayo po, dapat tayo ay straight. Dapat pag tayo ay mineasure ng Panginoon, matuwid ang buhay natin. It's not easy for us if we just do it by ourselves, but by the power of the Holy Spirit, who is active in us, kaya po natin. We just need to be humble. So, tayo po ba ay patuloy na namumuhay sa Panginoon? Natanong niyo po ba ang Panginoon? Mahal ko pa ba ang Panginoon? Sinunod ko pa ba ang kautusan ng Panginoon? Because yung moral standard ng Panginoon ay hindi nakabase sa buhay natin, hindi nakabase sa opinion natin. So kung ang mga construction workers po, kung natatamad na silang ayusin yung wall, kung nakita nila na hindi yun straight, dapat sundin nila yung plan. Yun yung guideline. Na dapat, kung gusto niyo ng maayos na wall or na building, sundin nyo yung tamang standard. Dahil kung hindi, magko-collapse po ang building na itinayo. The same way goes sa ating buhay. If you keep on building, or if we keep on building our lives without the standard of God, eventually, everything that we work on so hard will collapse. Gusto po ba nating mangyari yun? Na in every area ng buhay natin, makikita na lang natin, it will become a ruin na lang sa harapan natin because our foundation, the standard that we use, hindi yung standard ng Panginoon. Kaya ganun na lamang po talaga ang gusto ng Panginoon na ipaunawa sa mga Israelita. So, sa verses 10 to 13 po, nakarating na kay Amaziah, siya po yung high priest sa Bethel, yung mga mensahe na inihahayag ni Amos. So nagagalit siya kay Amos. Ang sabi niya diyan, si Amaziah na pari sa Bethel ay nagpadala ng mensahe kay Haring Jeroboam ng Israel. Sinabi niya, may binabalak na masama si Amos laban sa iyo rito mismo sa Israel. So inaakusahan niya na si Amos ng treason. Because ang treason po, if you are rebelling against your nation, then you will charge na as a threat and treason po yun. So yun yung pinahatid niya sa hari. Hindi na matiis ng mga tao ang kanyang mga sinasabi. Sinasabi niya, mamamatay si Jeroboam sa labanan at tiyak na bibihagin ang mga taga-Israel at dadalhin sa ibang bansa. Dahil yun po kasi yun, yung judgment. Mako-conquer yung Israel and mamamatay yung king. So sabi ni Amos kay Amaziah, ikaw na propeta, umalis ka rito at bumalik sa Juda. Sabi ni Amaziah kay Amos, ikaw na propeta, umalis ka rito at bumalik sa Juda. Doon mo gawin ang iyong hanap buhay bilang propeta. Kasi po, diba, sabi ko sa inyo, si Amos po ay taga-Juda, taga-Southern Kingdom po siya. Si Lord, pinapunta siya sa Northern Kingdom. So ano nga ba naman ang karapatan ni Amos sa taga-South pumunta ng North and magbigay ng message na judgment ng Panginoon? So sabi niya, bumalik ka na doon. So ang sabi ni Amaziah, huwag ka nang magpahayag ng mensahe ng Diyos dito sa Bethel sapagkat nandito ang templong sinasamba ng hari, ang templo ng kanyang kaharian. Sumagot si Amos kay Amaziah, hindi ako propeta roon at hindi ako tagasunod ng isang propeta. Kasi po, isa po siyang simpleng farmer, simpleng shepherd na tinawag ng Panginoon to deliver the message. So,
He's so humble. Ang sabi niya, hindi ako propeta. Hindi rin ako tagasunod ng isang propeta. Pastol ako ng tupa at nag-aalaga rin ng mga punong kahoy ng sycamore tree. Pero sinabi sa akin ng Panginoon na iwan ko ang aking trabaho bilang pastol at ipahayag ko ang kanyang mensahe sa inyong mga taga-Israel na kanyang mamamayan. So sabi niya, hindi naman talaga ako propeta. Pero regardless, when God speaks to us, we should listen and obey. Just like Amos did. And then, sa chapter 8 po, ito po ay vision like a basket of ripe fruit. It symbolizes po na Israel po talaga ay hinug na sa judgment. Ibig sabihin, nalalapit na talaga ang judgment sa Israel. So, ang sabi diyan, sa vision ni Amos, ito ang ipinakita sa akin ng Panginoon. Nakita ko ang isang basket na may mga hinog na prutas. Tinanong niya ako, Amos, ano ang nakikita mo? Sumagot ako, isang basket na puno ng mga hinog na prutas. Sinabi sa akin ng Panginoon, dumating na ang katapusan ng mga mamamayan kong Israel. Hindi ko na sila kaaawaan. Sa araw na iyon ay masasayang awitan sa templo ay magiging iyakan. Dahil kakalat ang patay kahit saan at wala nang maririnig na ingay. Ako ang Panginoon, Diyos ang nagsasabi nito. Ang saklap po kapag nangyari po yun sa buhay natin, no? So, sa verses 4 to 6 po, ito mga kasalanan ng mga Israelita. Makinig kayo. Kayong mga nanggigipit sa mga mahihirap at nagtatangkang lipulin sila, inip na inip kayong matapos ang pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga para makapagbenta na kayo ng mga inaaning butil at makapandaya sa mga mamimili. So gusto nilang matapos yung feast para business as usual ulit, more pera, more income, more pandaraya sa side nila, and they become prosperous. Pero yung karangyaan na nilang yon, ang kapalit nun is nag-o-oppress sila ng mga hirap. Sinasamantala nila yung mga mahihirap. And Amos condemns yung merchants who cheat and oppress poor people. And it's a sin, a direct disobedience sa harap ng Panginoon. So ang judgment sa verses 9 to 10, sa araw na iyon, palulubugin po ang araw sa katanghaliang tapat. Imagine niyo po, di ba pag tanghaling tapat, sobrang liwanag. So, kapag ginawa ng Panginoon yun, walang liwanag. Sobrang dilim. Sobrang dilim po. Kaya didilim ang buong lupain kahit araw pa. Ako ang Panginoon na nagsabi nito. Gagawin kong iyakan ang kasayahan sa inyong pista at ang inyong pag-aawitan ay magiging panaghoy. Panaghoy po is lamentation. Pagdadamitin ko kayo ng sako at uutusang magpakalbo para ipakita ang inyong pagdadalamhati. Katulad ng mga magulang na umiiyak sa pagkamatay ng kanilang kaisa-isang anak, pero magiging mas masakit pa ang huling parusa. Ano po yung huling parusa? Sa verses 11 to 14 po, it is the famine of hearing the word of God. Ito yung mahirap na parusa na kakaharapin natin is the famine. Hindi po yung hindi na magbibigay ang Panginoon ng mensahe niya, but hindi na tayo kanig. Hindi na tayo makakahanap ng mga tao na kahit pumunta ka sa iba't ibang churches para makapakinig ng salita ng Panginoon, wala ka nang mapupuntahan. And it's the worst kind of famine, the famine of hearing the words of the Lord. Because we Christians, we live our lives according to the word of God. So kung hindi na natin naririnig ang Panginoon because there's a famine of His word, saan patungo ang buhay natin? And nakakalungkot po yun. So, sabi sa verse 12, pagod na kayo sa paghahanap ng mga taong makakapagpahayag sa inyo ng aking salita, pero hindi ninyo matagpuan kahit saan kayo pumunta. So when we push God
for a long time sa buhay natin na paulit-ulit niya na tayong inaabot pero patuloy natin pinapatigas ang mga puso kahit anong gawin natin. Nagustuhin pa nating marinig ang salita ng Panginoon. Nagustuhin pa nating katagpuin ang Panginoon. Hindi niya na tayo iaalaw because that's the judgment. Gusto pa po ba nating mangyari yun? Sasabihin mo, napaka-unfair ni Lord. No. We are so unfair sa Panginoon. Napaka-unfair po natin sa Panginoon. Kung isipin po natin, ano yung mga bagay na we're so unfair, na dapat ibinibigay natin sa Panginoon, na dapat iniaalay natin ang buhay natin sa Panginoon, but inaalay natin ang buhay natin sa mundo. We are so unfair po. So sa chapter 9, this is the destruction and restoration. Sa Panginoon naman po talaga ang gusto niya, hindi lagi natatapos sa destruction. He always wanted to have a restoration sa ating buhay. But again, it depends on how our hearts will respond. Sabi po sa verses 1 to 4, medyo mahaba-haba po. Sinabi ni Amos, nakita ko ang Panginoon na nakatayo malapit sa altar at sinabi niya, hampasin mo ang itaas na bahagi ng mga haligi ng templo upang mawasak ang bubong at nang mabagsakan ng mga tao. If you are going to visualize it, so kapag ang bubong ang nag-collapse, bagsak, kung sino nandun sa loob ng bahay, mamamatay. Ang matitirang buhay ay mamamatay sa digmaan. See, walang escape. Kung mabuhay ka man, doon sa una, mamamatay ka rin sa digmaan. Wala ni isa mang makakatakas o makaliligtas kahit magtago pa sila sa ilalim ng lupa, sa lugar ng mga patay, kukunin ko pa rin sila. Imagine, susundan tayo ng judgment ng Panginoon. Kahit na umakyat pa sila sa langit, hihilahin ko pa rin sila pababa. Imagine po, kahit umakyat pa kayo sa langit, hihilahin ko pa rin kayo pababa. Kahit na magtago pa sila sa tuktok ng bundok ng Carmel, hahanapin ko sila roon at huhulihin. Magtago man sila sa kailaliman ng dagat, uutusan ko ang ahas na tuklawin sila. Kahit na bihagin sila ng kanilang mga kaaway, ipapapatay ko pa rin sila dahil desidido na akong lipulin sila at huwag nang tulungan. Gusto po ba natin na mangyari sa atin yun? Na the judgment of God will always follow us? Sabi dyan, I will keep my eye on them for harm and not for good. Di ba po, kadalasan po sa mga binabasa natin sa salita ng Panginoon, when the Lord keep an eye on us, ibig sabihin, He protects us. He gives us comfort. Because He keep an eye on us. Pero, during this time po, sabi niya, I will keep my eye on them for harm. Gusto po ba natin yun? Harm, yung mararanasan natin simula sa Panginoon, hindi po ganoon ang karakteristik ng Panginoon. Na dapat, yung kailangan nating gawin, is gawin na po natin para maging matuwid po ang ating buhay sa harapan ng Panginoon. But there is a note of hope po bago matapos yung chapter ng Book of Amos. Ang sabi sa verses 11 to 12, darating ang araw na muli kong itatayo ang kaharian ni David na tulad sa kubong nawasak. So, yung ibinigay po sa verses 1 to 4, yun po yung mangyayari. Pero may hope ang Panginoon. Darating ang araw na muli kong itatayo ang kaharian ni David na tulad sa kubong nawasak. Aayusin ko ito sa kanyang pagkakagiba at itatayong muli kagaya noon upang masakop ng mga Israelita ang natitirang lupain ng Edom at ang iba pang mga bansa na sinakop nila noon. Ituturing kong akin. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. At gagawin ko ang mga bagay na ito. So, when God is in the work of restoring our lives, do not expect the same way kung paano yung buhay mo dati. God works sa iba't ibang pamamaraan, iba't ibang tao, sa iba't ibang pagkakataon. So, wag tayong mag-expect na kung
ito ka dati, and then bumaba ka, ibabalik ka agad sa ganitong level ng Panginoon. God works in a completely new way because that's where our faith will be built. Dahil kung alam na natin kung paano kumilos ang Panginoon, magiging kumpiyansa na naman po tayo. But God wants us na patuloy, na tumibay, tumaas, at tumayog ang ating pananampalataya sa Kanya. Dahil sa ganung paraan, ang ating pananampalataya ay ang bagay lamang na mapiplease ang Panginoon sa harap. Mapiplease natin ang Panginoon with our faith. So, sabi nga po dyan sa verses 3 to 15, ito na po yung restoring the abundance of Israel. Sinabi pa ng Panginoon tungkol sa mga taga-Israel, darating ang araw na magiging masagana ang kanilang ani. Hindi pa nga nila natatapos ang pag-aani, sinisimulan na naman ang pag-aararo. So, God is so generous sa buhay natin. Isipin niyo po, darating ang araw na magiging masagana ang kanilang ani. Hindi pa nga nila natatapos ang pag-aani, sisimulan na naman ang pag-araro. Di ba po alam naman po natin sa farm, it will take time para tumubo yung mga pananim. Let's say yung palay. It will take months para tumubo ulit yung palay. Pero ang sabi niya, sinisimula na namang pag-aararo. That's the abundance of blessing of God when we walk in His ways. When we give justice to the poor. When we become an ambassador of justice sa buhay natin. Ganon ka-generous ang Panginoon. At hindi pa natatapos ang pagpisa ng ubas, panahon na naman ang pagtatanim nito. Kung titingnan ang napakaraming ubas na namumunga sa mga bundok at burol, para bang dumadaloy ang matamis na bagong katas nito. Pababalikin ko ang mga mamamayan kong Israelita sa kanilang lupain mula sa pagkakabihag. Muli nilang itatayo ang kanilang mga nasirang bayan at doon na sila maninirahan. Magtatanim sila ng ubas at iinom ng katas nito. Magtatanim sila ng kanilang mga halamanan at kakain nila ang mga bunga nito. Patitirahin ko silang muli sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na muling paaalisin. See, the goodness of God. He is our good Father. He's a loving Father. He's a merciful Father. But do not neglect that God is just. And He is jealous. Because we always take the positive side of God po kasi. Halagi nating i-take yung characteristic ng Panginoon na ibinibigay niya sa atin. He is also a just God and a jealous God na gusto niya, ang oras niya ay para sa Kanya. Ang offering mo ay para sa Kanya. Ang buhay mo ay para sa Kanya. Hindi naman po selfish ang Panginoon na hindi ka na niya hahayaang mabuhay sa mundo nang walang kalayaan. But sometimes po kasi ang binibigay ng kalayaan ng mundo, iginagawa natin para po tayo pa ay magkasala. At hindi na po yung kasalanan ng Panginoon. Kasalanan po natin. So yun po ang book ni Amos. And patapos na po tayo sa book ni Obadiah. So isa rin po siya sa minor prophet. And isang chapter lang po. Si Obadiah po, ito po ang shortest book in the Old Testament. And meron lamang po siyang 21 verses. So ang ibig sabihin po ng pangalan ni Obadiah ay worshiper of Yahweh. Yun po ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Pero, ang mensahe niya po is judgment on Edom. Ito po yung kapitbahay ng Judah sa southeast. And di ba po yung Edom, ito po yung descendant ni Esau. And sa Genesis po ata yun, nung nabanggit po yung ano ni Esau, wala po nabanggit na any related or connected kay God. So, nagkaroon po ng vision na judgment ang ipapahayag ni Obadiah sa lugar ng Edom.
So Obadiah is a prophet of God who uses this opportunity to condemn Edom for sin against God and Israel. Kasi po during that time, di ba po descendants ni Esau, si ang taga-Edom. So kapatid po ni Esau si Jacob. Pero ang mga taga-Edom po, sila yung nag-cause ng division sa Israel. And during that time, yung pride po nila ay nangingibabaw po talaga. Sabi nga po dyan, nabalitaan nating mga Israelita mula sa Panginoon na nagsugo siya ng mensahero sa mga bansa upang hikayatin sila na salakayin ang bansang Edom. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa mga taga-Edom, makinig kayo, gagawin ko kayong pinakamahina sa lahat ng bansa at hahamakin nila kayo. See how God powerful is? Gagawin ko kayong pinakamahina sa lahat. Sinasabi ninyo na walang makapagbabagsak sa inyo dahil nakatira kayo sa lugar na mataas at mabato. Sa pagmamayabang ninyong ito, dinadaya lang ninyo ang inyong mga sarili sapagkat kahit pininyong kasintaas ng lipad ang agila, ang inyong tirahan ay paaabutin pa ninyo sa mga bituin, ibabagsak ko pa rin kayo sa lupa. Ako ang Panginoon na nagsabi nito. So, yun po yun. And, ang kaibahan po sa prophecy ni Amos at ni Obadiah is that nung nag-intercede si Amos kay Lord doon sa vision niya na fire and locust, nagrelent ang Panginoon. Pero sa Edom ang sabi, the judgment is final and it is sure. And the kingdom of Edom will be destroyed completely. Bakit? They are so arrogant. And they're gloating over Israel's misfortunes. And when the enemy attacked Israel and the Israelites asked for help, the Edomites refused na dapat tinulungan nila. They refuse and choose to fight against them, not for them. Sana po, when we come sa crossroad na when we stand, and then kung kailangan nating mag-take sides, we should always take side sa kung ano ang kaparaanan ng Panginoon. Because we don't want to be judged like Edom. Na kung mayroon tayong kayanang tulungan ang mga kapwa natin, tulungan po natin. Dahil kasalanan pa rin po ito, it's a sin of omission. So, Obadiah's prophecy focuses on the destructive power of pride. Grabe po yung pride. It reminds us of the consequences of living in a self-serving manner. Puro lang po sa sarili natin. So, in conclusion po, iiwan ko po kayo ng salita ng Panginoon sa Matthew 7, verses 24 to 27. Everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. We want to be wise. Let's obey God. Huwag tayo magmayabang na marunong tayo kung hindi naman natin sinusunod ang salita ng Panginoon. Yes, maalam tayo, matalino tayo pagdating sa trabaho, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, but that is useless in front of God if we don't know and we don't obey the word of God. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. So kung tayo po ay nagkukumahog na mapaganda ang buhay natin, but you are building your life sa sand, time will come na kapag yung waves ng dagat kinrush yun, o yung mga ang mga dalahin natin sa buhay, mga troubles and challenges natin sa buhay, yung bagay na pilit nating binubuo, binibuild, magko-collapse yun. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great
crush. Ulitin ko po, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man. Let's all be wise po sa harapan ng Panginoon and sa mga tao by doing the commandments of God, by living the way and the purpose of God. And don't forget, we have the plumb line of God, yung salita ng Panginoon, and we should always be aiming to be Christ-like. Kung sino ang Panginoong Jesus, dapat ganoon din po tayo mamuhay. Sa tingin natin, imposible, hindi imposible. Because Jesus Christ and the Holy Spirit and God, He is at work sa buhay natin if we let God to be the center of our lives. Kasi po marami tayong altar sa buhay natin. So I hope po na tayo po ay natuto, tayo po ay na-touch ang puso natin, na tayo po ay nagkaroon ng conviction sa oras na ito. And sa ating pagse-celebrate po ng Pasko, maging isang biyaya po tayo. Maging biyaya po tayo sa ating pamilya, sa ating komunidad, at sa mga taong nangangailangan. Let us not just take every blessing for ourselves, but let's be a blessing to others because we have a very good Father, a very generous God. Hindi niya tayo iiwan. So, thank you very much po and let's pray. Hallelujah. Father God, we thank you for who you are. Thank you for revealing the truth, O God. And thank you that we know you are a good Father for us, Panginoon, na wala kang iaalaw na ikakasama namin, Panginoon. But help us, Lord God, na hindi po namin patigasin ang aming puso. Hayaan niyo po na patuloy ka naming makilala at patuloy ka naming bigyan ng papurit pagsamba ng aming mga puso ay matuwid sa iyong harapan, O God. Help us to be more like Christ, O God, and remove everything in our hearts, in our minds, in our lives, O God, na hindi pleasing before you, Panginoon. Hayaan mo na we will live according to your plumb line, O God, that our lives is straight, Panginoon, sa harapan mo, that our lives, Panginoon, ay magiging counted sa kaharian mo, Lord God. Lord, count us in, O God. Continue to purify our hearts, O God. Continue, Panginoon, to purify, Panginoon, every thought ng isip namin. Purify our motives, O God, and give us a pure heart, O God, that in everything we do, we want to honor you. We want to glorify you. We want to please you, O God. Lord, grant us, O God, and help us to be humble. In Jesus' name we pray. Amen. And thank you po sa lahat ng umattend. And see you po again next week. And Pastora Grace will be here. And yung dito po sa church, meron po tayong simple celebration po sa December 17. And see you po. See you po December 17. And thank you po. I think po major prophet po ata di-discuss ni Pastora Grace. So thank you po and have a blessed week ahead. Thank you.